XRM 125. Ang gagawin natin dito ay ipa-power line natin yung kanyang wiring connection o yung kanyang charging system. Ganun din yung kanyang wire na nagsusupply sa kanyang mga accessories. Palalakasin natin yung current at para mawala yung mga ganitong sitwasyon, no? Yung mga ganitong pangyayari na nagbi-blink yung kanyang headlight once na nagsisignal light. So ayan. Papakita natin sa inyo yun. After nito, ito yung before. So, ayan. Pakita natin mamaya pagtapos kung ano yung mangyayari sa motor. So, naka-idling siya. Bukas ang kanyang signal light. Bukas ang headlight. Ito yung kanyang volt reading. So, naglalaro siya sa 11. Ang headlight niya LED. Tapos, LED na rin yung kanyang signal light. Pero baksak yung kanyang charging. Pero naka-full wave na to mga ka-workshop. So, i-upgrade na lang natin sa power line setup. So ayan mga ka-workshop, nabuksan na natin kanyang pairings. Ito yung tumambad sa atin. Dalawang relay para sa kanyang MDL high and low. Isang relay para sa stock na busina. At isang relay para sa kanyang headlight. Pero nagbiblink pa rin kahit na nakarelay na yung kanyang headlight. Tapos yung busina niya stock lang naman pero nilagyan pa rin ng relay. Kasi nga, nagkakaroon na ng problema yun. Daloy ng current sa kanyang motor, kaya siguro humihina yung busina niya. Kaya, ang ginawang solusyon, nilagyan ng relay. So, ayusin natin yan, itatama natin yung wiring nito mga ka-workshop. Para mawala yung blink at yung problema sa pag-aagawan ng current ng kanyang supply ng kuryente sa kanyang motor. So, ito rin yung kanyang mga fuse, tatlo yan. So, papalitan lang natin yan ng isa. So, yan mga ka-workshop, antabayanan nyo, ayusin natin ito mabuti. So, okay na mga ka-workshop, pagkatapos ng ilang oras, naayos na natin yung kanyang wiring, nailagay na natin sa ayos yung bawat connection, nakahinang na lahat, no? Intact lahat ng joint or in-splice natin na wire. So, ito yung harapan niya. Kanina magulo to, ngayon, so okay na, maluwag na, nawala na yung mga nakalagay na hindi dapat dito nakalagay. So, ayan, yung mga wire na excess, tinanggal na natin. So, makikita nyo maluwag na yung kanyang harapan. Okay na, okay na. So, wala nang masyadong magulong wire na makikita sa harapan bahagi ng kanyang motor o pinaka dito sa likod ng kanyang headlight. Tapos ito naman yung atin wire na power line. So ito yung kanyang relay. So nagpadaan tayo ng wire, dalawang supply. So ayan, sa negative, sa positive mga ka-workshop, gumamit tayo ng gauge 60 na wire. Dinadaan natin yan sa fuse. So ayan, pag gagamit kayo ng fuse, make sure na yung fuse nyo hindi maluwag sa loob kasi nagiging sanhi o nasusunog yung pinaka-housing niya. Doon nagkakaroon ng problema or nasusunog yung atin housing na fuse. So, ayan. Gamit kayo ng maayos na fuse holder. Tapos yung ground, no? Naglagay rin tayo ng additional ground. Ayan. Gumamit naman tayo dyan ng medyo makapal na wire. So, kinapalan na natin. Gauge 10. Ayan. Dito natin siya nilagay sa body ground. So, additional supply siya. Para lahat ng body ground, in-install natin, naka-separate na or nakalagay na sa chassis ng ating motor. Naka-separate line na siya. Nasa body ground lahat siya. Hindi na tayo kumuha ng supply sa kanyang stock harness ng negative. So, dyan siya lahat nakalagay. So, yung makikita yung mga green na wire, yan yung ground niya. So, tapos yung number 87 ng dalawa. So, ayan, pinagapang natin dito. Sama-sama na silang wire na supply. Ayan. Dito na sila ngayon lumabas. Sinuplayan na yun. MDL, tsaka yung headlight niya. No, para maging stable na yung kanyang kuryente. Yan yung MDL niya, naka-power line na rin yung supply niya. So, yung busina niya, binalik natin sa stock. Tapos, nga pala, may passing to. So, once na nagbubusina siya, yun ang gusto ni Sir, nagpa-passing yung kanyang MDL. So, kanina, meron tong relay, yung kanyang horn. Ngayon, stock lang, back to stock lang rin siya. Wala siyang relay. So, ayan. So, maayos na yung wiring ng kanyang motor. Kung makikita nyo itong mga wire na to, ito yung nasa kanyang headlight. So, ayan. Nilagyan natin yan ng mga pin terminal kasi puro nakatap lang yan. Ngayon, inayos natin, nilagyan natin ng mga pin terminal. Kung makikita nyo medyo magulo pa, ayusin rin natin yan. Lalagyan natin ng tape para mas maganda siyang tignan at hindi magkaroon ng kalat-kalat na wire sa kanyang headlight. So, yun mga ka-workshop ang ginawa natin dito. Papakita natin sa inyo yung sample ng before and after ng kanyang ilaw. So, ito na mga ka-workshop, moment of truth na tayo. Buksan na natin yung kanyang headlight, MDL, at saka yung kanyang signal light. So, ayan. So,
naabot siya ng 13, 12.9, 12.8. So, ayan. Bukas ang kanyang MDL, headlight hindi na nagpa-fluctuate. Hindi katulad kanina, signal light lang, tsaka headlight, fluctuation na agad yung kanyang headlight. So, ngayon okay na, maayos na ang current na dumadaloy. So, yung mga ka-workshop, panoodin nyo yung diagram nito para natin ginawa dito sa XRM125. So, ito na mga ka-workshop yung kanyang diagram ng power line XRM125 yung ginawa natin. So, ito yung kanyang headlight, yung MDL, voltmeter. So, yan ang mga sinuplayan ng ating power line. So, ito lang kasi nakakabit sa kanyang motor. So, ang ginamit natin pyesa ay yung kanyang SPST relay na Bosch relay, domino switch, yung tri-switch, additional switch para sa headlight, tapos fuse, tapos wire. So, ang wire na ginamit natin dyan ay gauge 16 para papunta sa battery at gauge 80 naman para sa mga accessories. So, yung motor niya naka full wave na to mga ka-workshop. So, kaya ito yung kanyang rectifier. So, hindi na natin na-explain dito kung paano pinull wave. So, ang explain na lang natin sa inyo yung ginawa natin additional accessory o yung tinatawag na power line sa kanyang motor. Kung mapapansin nyo sa video, nagbe-blink nung una. Ngayon, nang pagkatapos natin siya pinower line, in-upgrade sa power line na wala na yung blink ng kanyang headlight. So, naging maayos na rin yung charging ng kanyang motor. So, mula dito sa ating relay, so, yung number 30 niyan, nilagyan natin siya ng additional wire. Gumamit tayo ng gauge 16. So, gauge 16 niya, mga ka-workshop, pinadaan natin sa fuse. So, yung fuse, papunta naman sa positive 12 volts na battery. No? So, 12 volts, dumaan sa fuse, lumabas, pumunta sa number 30 ng ating relay. So, ayan. Tapos, yung kanyang number 85, nilagay natin sa body ground ng ating motor. Tapos, yung number 86, so, nag-additional tayo ng wire. So, gauge 80 na yung ginamit natin na wire dyan, tong color black na line. Kumuha tayo ng source mula sa kanyang ignition switch na pure black. So, yung pure black siya yung accessory line ng motor. So, nag-additional tayo or nag-connect tayo ng wire dyan, hininang natin yan. Tapos, nilagay natin sa number 86 ng relay. So, okay na yung number 30, 85 at 86 ng relay. So, nga pala yung ground, kailangan nasa body or nasa chassis siya nakakabit. Huwag kayo magko-connect sa wire ng inyong motor or yung negative ng inyong motor sa pinaka-harness. So, sa chassis nyo lang siya ikakabit. So, yung number 87, yung output nito na dalawa, 87, parehas lang yan output. So, normally, open yan, no? Normally open. Once na nagkaroon ng trigger o na trigger yung ating relay ng 85 at 86, magkakaroon ng power yung ating relay na galing sa 30, galing sa battery na dumaan sa 30 at nilabas sa number 87. So, yung isang 87, nilagay natin sa kulay yellow. So, ito yung kulay yellow wire na galing dati dito sa papuntang stator. So, naka-full wave na siya. Yung yellow wire, naging bakante yan. Nilagay natin dyan yung atin 87 para mag-supply siya sa headlight. No. So, number 87 sa yellow wire. Or kung hindi nyo makita sa yellow wire, no, halimbawa, stuck lang kayo, yung yellow wire, ito halimbawa yung regulator or ito yung regulator yung stock, ikakat yung yellow wire, tapos iduduktong nyo doon yung number 87 ng relay sa yellow wire. So, pag naduktong nyo doon, automatic, naka-battery drive na yung inyong headlight. Kaya lang, kung gusto nyo siyang ma-off, maglalagay kayo ng switch. So, yung number 87 doon sa yellow wire o yung source ng ating headlight. So, nandito yung nakakabit sa high and low ng ating motor. Kasi yung mga XRM, wala naman yan stock na switch ng ating headlight. So, nag-additional tayo ng switch para in case pwede natin patayin or pwede natin i-off, i-on ang headlight. So, yung yellow wire na papunta dito sa high and low, na kinabit natin yung number 87, yung isang 87 ng relay, kinect natin yung kanyang wire
Tapos yung papunta sa pinaka-switch ng ating high and low, no? Kinonect natin doon yung isang terminal ng ating on-off switch. Tapos yung isa naman terminal doon naman sa kabila na pinutol natin. So makikita nyo, cut siya, nakakat tayo. Tapos nakalagay sa switch. So yung kinect nyo, padadaan nyo lang siya sa switch para magkaroon ng on-off. So naka-power line na ngayon or stable na yung current ng inyong headlight. So high and low, kulay blue, tsaka kulay white yan eh. So gray na lang ginamit natin kasi hindi natin makikita sa papel. So yan. Yung blue tsaka yung gray, high and low yan. So, yung source niya, na-convert na natin sa power line. So, ngayon, meron siyang voltmeter. Yung voltmeter niya before nakakabit sa accessory at nakakabit din sa ground. So, ngayon, yung ground ng ating voltmeter, ilalagay natin rin sa chassis. So, chassis ground or negative. Tapos, yung kanyang positive, i-connect natin dito sa number 87. Yan. So, dito siya nakalagay sa papunta sa ating headlight switch. So, ayan. So, number 87 yan, pareha siyang dumaan sa relay. So, kaya magiging stable na yung voltage reading ng ating motor. Dahil wala nang masyadong kaagaw na kuryente ang ating stock na harness. So, naka-power line na ang ating headlight. So, ito naman kanyang MDL, no? Mga ka-workshop. Yung isang 87, napakasimple lang nito, yung isang 87 ng ating relay o ng ating Bosch relay. So, yan. Lagyan natin siya ng wire, no? Number 18 gauge din. Nilagay natin siya sa source ng ating domino switch o three-way switch. Tapos yung low niya, tatlo kasi yung wire ng ating domino switch, yung pinaka-trigger, yung pinaka-source, doon natin nilagay number 87 na galing dito sa relay. Tapos yung isa, no, pinapunta naman natin sa low beam ng ating MDL. Tapos yung isa naman sa high beam ng ating MDL. So, low beam, high beam, dumaan na sa relay. So, okay na yon. So, naging power line na rin yung supply ng ating MDL. Tapos yung ground niya, uulitin ko, nasa body ground pa rin o nasa chassis ng ating motor. Kahit nasama-sama sila sa isang part ng ating chassis, basta hiwa-hiwalay silang output papunta sa bawat pupuntahan niya tulad sa voltmeter, MDL, headlight. So, yung headlight niya pala mga ka-workshop, kapag pinower line nyo yung kanyang positive, ipa-power line nyo rin or isa-separate nyo rin yung kanyang negative. So, ito yung kanyang stock na negative supply. No? So, makita nyo, kinat natin. So, itong line na to, papunta to sa harness ng may negative sign. Papunta yan sa harness. Tapos yung papunta dito sa ating pinaka-headlight na ground, sineparate natin, nilagay natin sa body ground or chassis ng motor. So, naka-body ground na siya, wala na siya sa harness. So, ang kadalasan kasi, kaya nagbiblink yung ating headlight, minsan, kahit na ginawa natin yung power line, naka-power line na yung kanyang positive, pero nagbiblink pa rin, kadahilanan, dahil naman sa negative. So, nag-aagawan sila ng negative ng iba pang mga gumagamit ng negative source ng inyong motor. Like ng signal light at yung iba pa na gumagamit. Kaya, isa-separate din natin yung kanyang negative line, mga ka-workshop. So, ayan. Para separate siya. So, ayan lang, napakasimple lang, napakadali lang. Yung pagpa-power line sa atin XRM tsaka battery operated ng kanyang headlight. So, battery operated, advanced battery operated, at naka-power line na yung kanyang headlight, MDL, at kanyang voltmeter. So, kung maglalagay kayo ng horn, so sa stock horn lang yon kasi maglalagay rin kayo ng panibagong relay. So, separate na yon. So, naka-power line din yon. So, kasi pag gumamit ka ng relay, sineparate mo na yun source ng iyong supply para sa paggagamitan mong accessory or pailaw ng iyong motor. So, yun lang mga ka-workshop. Sana meron ako na ibahagi sa inyo na konting idea na pwede nyong kapulutan na may apply nyo sa inyong motor. Mga ka-workshop, makatipid kayo. So, yan ang kanyang diagram. So, yun lang mga ka-workshop. Ride safe sa atin lahat. Supportahan nyo yung aking YouTube channel, Jello Workshop. I-follow nyo rin ako mga ka-workshop o supportahan nyo rin yung aking
FB page Jello Moto. So, ride safe sa atin lahat and God bless.